Hi! Magandang umaga ating mga kaibigan, kapuso at kakilala at kapamilya. Isang mahalagang talakayan sa lahat. Ang bidyong ito ay malalaman natin ang kahalagahan ng impormasyon ng bawat isa at paano natin ito mapapangalagaan. For sure, relatable ang lahat ng dahil we are living a digital area. Yes, your heard is right. Digital meaning isang pindot lang natin, maaaring makuha ang even the smallest details of information natin. Ang impormasyon ay isa sa mga pinakamahalagang pag-aari para sa mga tao dahil ito ay bumubuo ng gateway para sa mga institusyon sa pinansyal, mga medical record at iba't ibang detalye ng personal at negosyo. Ito ang dahilan kung bakit nilak ng mga tao ang kanilang mga cabinet na naglalaman ng mga critical na file, bumibili ng mga safety locker para sa kanilang mga personal na dokumento at binabantayan ng kanilang mga informasyon sa iba't ibang paraan. Ang karaniwang layunin sa likod ng lahat ng mga pagsusumikap na ito ay huwag hayaang lumabas ang pribadong informasyon na mahulog sa maling mga kamay. Habang lumalalim tayo sa digital na larangan, halos lahat ng aspeto ng ating personal na professional na buhay ay umaasa sa digital na teknolohiya. Dahil ito ay privacy ng data ay naging sentro ng yugto ng buhay natin. Ano ba ang data privacy? Ang privacy na data ay isang subset ng proteksyon ng data na bagamat marami ang nalilito sa parehong mga termino na magkakapareho, ang privacy na data ay nagkaroon sa bawat wastong pangangasiwa ng mga pribadong informasyon. Ito ang proseso kung paano kinukolekta, iniimbak at nililipat ang isang mga piraso ng informasyon nang hindi hinahayaang maling gamitin. Ang lahat ng sektor ng industriya ay umaasa sa data, ngunit maaaring tao ang nag-aatubli na ibahagi ang kanilang confidential na data sa mga negosyo. Tulad ng informasyon ng pagbabangko, protektadong informasyon sa kalusugan, o kaya PhilHealth at iba pa dahil sa mga umuusbong na tanawin ng mga banta sa cyber. Kaya naman, sa pamahalaan ay nagpapatupad ng isang batas upang protektahan ang bawat individual na ito ay tinatawag na Republic Act 10173 or Data Privacy Act of 2012. This act is also known as the Data Privacy Act of 2012 is the policy of the state to protect the fundamental human rights of privacy of communication while ensuring free flow of information to promote innovation and growth. The state organized that vital role on information and communication. Technology is a nation building and the inherent obligation to ensure that personal information and communication system in the government, in the private sector are secured, protected. Ang data breaches or paglabag sa datos can have a severe consequence or mabigat na parusa for individual. Such identity, then financial loss, and the other forms of harm. As a result, the Data Privacy Act emphasizes the importance of ensuring personal informations against the unauthorized access and the misuse. By enforcing this law, the Philippines government aims of the foster of culture of data privacy and instill a sense of accountability among those having personal data. For organization understanding, the act is not just about compliance, it's about building trust with the customer and demonstrating a commitment to safeguarding their privacy. Sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012, hindi pwedeng gamitin ng datos o ng ganon-ganon na lang nang dapat ng consent ng permiso mo. Maliban na lang kung may ibang illegal na basihan, ang consent ay dapat informed, freely given a specific purpose of layunin. Hindi pwedeng lumalabas sa purpose na ito at dapat sakto lang ang dami ng datos na kinokolekta sa'yo. Kapag ang pagkakataon na tayo ay nasa ganitong sitwasyon, kanino dapat tayo lumapit? The National Privacy Commission, NPC, serves that regulatory body responsibility for enforcing the Data Privacy Act of 2012. The NFSP provides guidance to organization investigates data privacy breaches of enforces penalties for non-compliance. It also plays a crucial role educating the public about the data privacy and the responsibility of organization and protecting personal information. Through the NPC, individuals can file complaints if they believe their data privacy
rights have been violated, ensuring accountability for data controllers and processors. Ang NPC ay nagbibigay ng patnubay ng mga organisasyon na nag-imbestiga sa mga paglabag ng privacy na data. Ang nagpapatupad ng mga parusa para hindi pagsunod. Ito rin ay gumaganap sa isang mahalagang papel sa pagtuturo ng mga personal informasyon sa pamamagitan ng NPC, maaaring magsampa ng reklamo sa mga individual kung naniniwala silang nilabag ang kanilang mga karapatan sa privacy ng data at tinitiyak ang pananagutan para sa mga controllers o processor ng data. Alamin natin kung ano ba yung mga parusang naghihintay at bunga ng hindi pagsunod sa batas na ito. Batay sa idinaklarang, mahaharap ang malalaking parusa ang mga organisasyon o individual na hindi sumusunod sa Data Privacy Act. Ang paglabag ay maaaring humantong sa parehong mga pinansyal na multa at ang pagkakulong depende sa kalubhaan ng pagkakasala. Halimbawa, ang hindi autorisadong pagpoproseso ng personal na maaaring magresulta sa mga multa na ₱500,000 hanggang ₱200 million sa pagkakakulong hanggang 3 taon. Pangalawa, ang hindi tamang pagtatapon ng personal na data sa maaaring humantong sa mga multa na hanggang 1 million at pagkakulong ng hanggang 1 taon. Ang mga paglabag sa data ng naglalanta ng sensitibong personal information ay maaaring magkaroon ng mga parusa na hanggang 5 million at pagkakakulong hanggang sa 6 na taon. Ang mga parusang ito ay nagsisilbing isang malakas na pagpigil sa mga organisasyong maaaring pagpabayaan ng kanilang mga responsibilidad sa proteksyon ng data. Ang pagsunod ay hindi lamang legal na pangangailangan, ito ay isang mahalagang aspeto ng etikal na kasanayan ng negosyo at digital age. Ang Data Privacy Act of 2012 ay gumaganap ng mahalagang papel sa pangangalaga ng mga karapatan ng pribadong informasyon ng mga individual ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga alintuntunin para sa pangongolekta, pagproseso at pag-iimbak ng data. Hinihikayat ng mga batas sa mga negosyo o organisasyon na pangasiwaan ng mga personal data ng responsableng and secure. Ang pagsunod sa batas na ito ay hindi lamang sa pagpoprotekta ng individual mula sa kapaglabag at maling paggamit ng data. Ngunit, tumutulong din ang mga negosyo na bumuo ng tiwala ang mga customer at magpakita ng pangako sa mga etikal na kasanayan ng data. Kaya wag basta-basta magpabahagi ng informasyon natin ng iba. Maging mapanuri, maingat at pangalagaan ng personal information. Lalo na sa mga bagay-bagay, wag tayo basta-basta papasok, lalo na kung sa negosyo at nanghihingi ng mga kung ano-anong informasyon natin. Maraming salamat. Ito lang po. Thank you.